Patuloy ang pagharap natin sa mga hamon ng bayan. At dito sa agenda, kami ay timitindig para lamang sa katotohanan at sa kapakanan o interes ng ating bayan. Corruption was monopolized. It was monopolized by the Marcos crony capitalists. At higit sa lahat, tinatayuan namin ang katotohanan na mula sa utos ng Diyos. God is with us sa battle na ito. Pinusuri po natin ang programa at katapatan sa bayan ng mga opisyal. You were elected by the people. You were the choice of the people in whatever position you have right now, and you're supposed to represent them and what is good for the country. At gayon din, ang mga pamamaraan ng tapat at matapang na paglingkod ng mga lider ng iba't ibang sektor ng lipunan. Diyan ang komisyon. Hindi naman po yan bago. Hindi rin po yan yung mga insidente na ngayon lamang sumusulpot. Wala pong lugar dito ang fake news o disinformation na tunay na banta sa katotohanan ng ating karanasan bilang mga Pilipino. We must all continue to stay strong, healthy, safe, and truly free. Samahan niyo po kami sa patuloy naming pagsulong sa katotohanan ng pag-ibig at pangangalaga sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Dito lamang sa agenda. Once again, nagbabalik po ang The Agenda. Sa nakaraang halalan, may mga nagtagumpay, may mga nabigo, may mga natuwa, may mga naasar, may mga nagalit. Pero may mga bagay na dapat pa rin patunayan. Kasama ko po ngayon ang presidente ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Council for Victims ng EJK in Negros Occidental, and a senatorial candidate itong lumipas na eleksyon sa midterm election, Attorney Luke Espiritu. Magandang umaga po. Magandang umaga. Diretsuhin ko na po kayo. Oh, sure. Masaya ka ba sa nangyari o hindi at bakit? Hindi ako masaya sa mga nanalong mga Duterte forces. Masaya ako sa mga nanalong mga anti-Duterte forces. Okay. At masaya ako dahil hindi nanalo si Marcos. Siya ang biggest loser dito sa eleksyon na ito. So, halo. Diba? Just like Philippine politics, the 2025 national elections would be a reflection of how divided we are as a people. And bilang divided ang mga puwersa dito, ng mga nagre-represent sa mga pagbabangga ang mga puwersa, ako'y masaya doon sa mga puwersa na kakampi ng kakampi ng human rights, kakampi ng anti-corruption, kakampi ng prinsipyo ng accountability. Mga nasa tama. Ayoko kasi sabing tama o mali. Di ba? Ano ba ang tamang term doon? Sabihin natin, dun sa mga forces ng pagbabago against Gusto the ko kasamaan at kadiliman. Gusto ko yan. Forces ng ang pagbabago. Pero andyan pa rin ang forces ng kasamaan at kadiliman. So, hindi na rin tayo. Masarap daw sa kadiliman, attorney. Ang masarap sa kadiliman, happy yun eh. Mas madali. Wala nakakakita sa kadiliman. Hindi, mas madali. Alam mo, sa totoo lang, kung iniisip ko, mas madaling maging masama sa Pilipinas eh. Oo. Oo, mas madali. Alam mo, kapag sinabi mo ngayong panahon na sa Pilipinas, pagka sinabi mo na proteksyonan natin ang human rights, katakot-takot. Katakot-takot na pangungutya. Makukuha mo, sabihin, ikaw ay protector ng mga adik, ikaw ay bangag, Hindi mo alam ikaw kung ay saan ka lalagay, inuguro. Pero pag sinabi mong patayin natin lahat ng mga adik, abay, hindi. Masama ka naman tao. Mabuti ka Mabuti sa kang tao mga ngayon. Oo. No, mabuti ka sa mga tao. Yun, ganun na, baliktad na ngayon. Sa tingin mo may dayaang nangyari nitong election? Hindi naman nawawala ang dayaan. Ganitong sistema mo, magiging clean? I mean, hindi naman yan mawawala overnight. At ang dayaan, it does not only involve yung mga voting counting machines, although that would also be part of, di ba? Hindi naman natin masasabing clean, di ba? Kahit doon. Ang burden para sabing sobrang clean ng eleksyon ay nandun sa COMELEC. Pero maraming mga instances wherein parang medyo meron yatang mga problema pa rin dyan. Irregularities. Ngayon lang ako nakakita ang Ang word nilang ginamit is very disturbing. disturbing. Oo. Ngayon lang ako nakakita ng right minus wrong na result sa eleksyon Right? Oo, kasi i-monitor ko Ano yung right I-monitor minus wrong? ko, umabot na ako ng 6 million. Tapos pagdating ng after a while, naging 5 million ulit. Wah, ibang klase Right minus wrong May ganun pala? Naging 6 na, tapos bumalik sa 5. Literal nakita mo nag-6. Nag-6. Pinicture mo.
andyan, nasa internet pa rin hanggang ngayon. May graph na ganun, 6 million. Tapos after a while, naging 5. Pwede ba yun? Ganun ang nangyari, hindi mo ba minonitor? Chairman Garcia, Oo, i-invite yun. po namin. Oo. Glitch daw, glitch. Sabi nila may glitch. Glitch nila, may glitch. Okay, okay. Ngayon, Wink, wink, glitch. Wait, quickly. Question. I think you've heard na itong ating smoke screen daw, itong ating request for resignation, courtesy resignation. Anong opinion mo dyan sa ginawa ng ating mahal na presidente sa courtesy resignation? Well, itong nangyaring 2025 elections, this would really show how weak na ngayon, as early as now, ang Marcos administration. Yes. Dahil kung barometer ang midterm elections, ang mga kandidato niya ay talagang medyo mahina ang performance. Oh. Okay? So, ibig sabihin, parang hindi endorsement ng approval sa kanyang administrasyon. Dalawa ang biggest winners dito. Ang Duterte forces at anti-Duterte forces. Hindi ang pro-Marcos forces. Yes. Ang pinaka-weak ngayon na political alignment ay ang Marcos forces. So, therefore, talagang ang gagawin niya yan ay gagawa siya ng mga, sasabihin natin, mga pautot na Ano, pakiulit? medyo pautot na Ano English niyan? farting action? Ano bang sabihin natin dyan, di ba? Farting act. Gagawa siya ng mga pakulo na lang, mga pakulo na I will make the necessary changes. This is not acceptable. We're gonna But he was so take- sincere in his interview that he made mistakes and he's gonna correct those mistakes. Do you honestly believe that in the remaining 3 years, the administration can correct what was done wrong? No. If you want to, gawin na niya akong consultant. Kung gusto niyang ng tamang gagawin niya. Di ba? Oh, so you mean to say, pag Unang- niyaya ka niya sa kabinete niya, okay lang sumali sa Hindi, administration hypothetical niya? lang to Hypothetical. Hypothetical. Kasi kung bibigyan ko siya ng advice, kung ano ba dapat ang tamang gawin. Sige nga, ano pwede mo ibigay? Nakabinbin ngayon sa Kongreso ang usapin sa dagdag sahod. They are dragging their feet. And they want 1,000 na, no? 1,000 na. Ngayon, nakabinbin sa House of Representatives, 200 pesos Ang idadagdag. ang idadagdag. Oo. I-certify niya lang as urgent, di ba? 3 steps lang. Mabilis pa sa alas 4, pwedeng gawin. I-certify niya sa urgent sa House of Representatives. Which he has the power to. He has the power, tapos pinsan niya yung Speaker of the House, gawin nyo ng urgent yung pagpasa ng 200 pesos, tapos magkaroon na ng bicameral conference committee, At the next one, tapos ang the next one, pirmahan niya na. oh. Alam mo, medyo under attack siya ngayon, under threat siya. Medyo hindi on a stable foundation. Wala siyang support, ibig sabihin strong support. Siya pa naman ang administration in power, di ba? So ang gagawin niya dapat is, kailangan niyang tumalima sa demands ng people. Di ba? He has to respond and address the demands of the workers, for example. Nakabinbin yan di ba? So, nagugutom ang mga manggagawa, starvation na wages ang meron tayo. Di ba? Gusto mo na i-stabilize ang inyong gobyerno? At edi tumalima ka. So sa you're demands saying, ng it workers. doesn't have to be 1,000. It just, yung 200 lang, aprobahan na Yes, lang. ngayon pala kasi 1, 2, 3 lang yan Bukas na bukas, meron ng resulta. Pwede nga nilang i-midnight, alam mo yan, midnight session ng Maharlika Funds. Question lang, ako, may mga empleyado rin naman ako, no? On the side naman ng mga business owners kasi, is that easy to increase na lang ang salary? It's easy to say kasi na on the side ng mga manggagawa, sige, taasan natin ang sahod. On the side naman ng mga business owners, teka muna. Alam nyo, maraming ang prosesong yan natapos na. Oo. Nagkaroon na ng hearing sa Senado, nagbakbakan na kami, nagpresenta sila ng side, nagpresent na kami ng amin. Anong Ang resulta? Senado, 100 pesos an increase. Balik na naman kami sa House of Representatives, bakbakan na naman kami, nagpresent na silang side. Lahat na ng sinabi nila, lahat na sinabi. Inflation, lahat. Okay, so talagang napakinggan na lahat at sabi ng House of Representatives 200. Okay. So, At the end of the balik day, na naman kami. Okay. Pag-uusapan na naman namin inflation. For the third time. Di ba? Pirmahan na lang at hindi ka napapagod. Hindi ako mapapagod kung kalaban ko lang mga ECOP. Ang sarap nilang kadebate. Alam mo bakit? Wala naman sila na isasagot. Di ba? Now, the labor sector is strongly pushing for a leader from its own ranks para mag-represent ng interest ng mga taong bayan, no? Do you know anyone or are you satisfied with the current leader ng DOLE ngayon? Or meron ka bang, kung meron dapat umupo dyan, sino sa tingin mo? Si Laguesma, no. Hindi ka masaya. Mas okay pa nga si Bello sa totoo lang.
Si Silvestre Rebello, Oh, ayun, nakikinig pa, nag-uusap pa kami. Diba, nakikinig pa at least ba, diba, at least man lang, diba, bago ka saksakin, yayayain ka muna. Teka muna. Oh, kape ka problema muna. mo? Kape ka muna. May emotions. Di at least okay ka pag sinaksak ka, diba, masaya ka, happy ka. Ito walang kape. Saksakin ka na lang agad eh. Nakaharap, nakatalikod. Wala karap na katalikod eh. Di ba? Talagang tahasang pro-capitalist eh. Di ba? At least man lang magkunwari ka, di ba? Pa naman ako. Ako Ayos masaya ako naman nakarating ka, Attorney Luke. Kaya ganito lang. As we conclude our program, if you have a message sa ating taong bayan, kung meron ka mensahe sa ating administrasyon, please, in your next 1 minute, 2 minutes, I'll give you the floor. Yeah, you are weak, Bongbong Marcos, not because of the members of your cabinet. You are weak because you are Bongbong Marcos. It's fundamentally you who is the problem. You is the problem dahil ikaw hindi ka nagpo-provide ng solusyon sa kahirapan. Ngayon meron kang political crisis. Kaharap mo ngayon si Duterte, nagbakbakan kayo, 'di ba? So ang mga Duterte forces ngayon nagpapakita, nagfe-flexing muscle. The only thing that you have to do is really you must address the demands of the people. Get the popular support of the people. Kasi kung ano ang suporta ni Duterte, it's because of yung inherent dissatisfaction nila. Inherent dissatisfaction nila sa nangyayari, sa kanilang buhay, sa sistema, sa ekonomiya, sa pagiging alienated nila. Diba? Hubaran mo lang yung fact na Duterte, alam nila na sila'y gutom, mataas ang presyo ng mga bilihin. Address those. Address those, and if you do that, you will be able to strengthen your position. Kahit ilang cabinet positions pa dyan ang gagawin mong vacant, kapag ikaw mismo ay inherently anti-masa, anti-poor, talagang hindi magiging stable ang iyong posisyon sa panahon ng krisis. Yan po si Attorney Luke Espiritu, damang-daman yung ibang kanyang espiritu. At sa ngalan po ni Attorney Fred Mison, ito po ang the agenda. But before that, meron pala tayong question and answer portion. All right, from the media, okay lang ba, Attorney? May time ka pa? Sure. All right, go ahead. Sound. Hi, Attorney Luke. Hannah po from Billionario. Sir, nakita namin yung results sa 2 wealthiest barangays in the country. That's Forbes Park and Bel-Air, Makati. You ranked number 6, surprisingly, dun sa midterm polls. How do you see or how do you interpret that, sir? You're known as a progressive advocating for workers' rights and social justice. Do you think na finally yung message niyo po ay nakakarating na sa ibang, kumbaga, social class? Yes, kasi we do understand na ang proletarian standpoint, and that's what I carry and possess. Yan ang binibitbit ko eh. Ano ba ang tindig ng isang manggagawa sa lahat ng issue? Tanungin natin, tungkol halimbawa kay Duterte, kapag ikay manggagawa, the class standpoint, anong tingin mo sa human rights violations, sa EJK? And I provide, using the proletarian framework, I provide the answers that will resonate sa mga non-proletarians. For me, it is the proletarian framework that is the most advanced in terms of political articulation. Kung ikaw ay walang, hindi ka burdened ng considerations of wealth or private property, very well you could articulate on human rights. You can articulate on liberation, on freedom. You could articulate on democracy. You could articulate on women's rights, LGBTQ plus rights, because you have that proletarian framing. You are free yourself from any considerations of yung ruling class logic, di ba? And I think that resonates not only to the proletarians, it resonates to the intellectual, it resonates to those who are in those rich enclaves who also want good government. They understand that you're anti-corruption and you are sincere in fighting against corruption. You are sincere in wanting to destroy political dynasties. So yun ang ano mo sa result na yun. Yes. Next question. Hindi. Kasi si Miriam Santiago nagkuhan yun eh. Nung 92, ibig sabihin. Yeah. Tapos biglang bumaba.
Yung brownout, ito glitch. Glitch eh. So, numirim sa At mahirap magsalita. Pero I just know that fraud is a reality in Philippine elections. You know, you could almost always presume it. Para sa akin, ang default rule is there is fraud unless otherwise proven by the COMELEC na wala. Pero itong mga circumstansyang ito, it doesn't disprove fraud. It doesn't disprove that there is manipulation, vote shaving. It even reinforces the idea na meron. Okay. Good morning, Attorney. Ask ko lang po, ano po ba ang inyong reaction sa cabinet revamp ng administration? Ang reaction ko ay yan ay isang papogi, cosmetic solution. Fart, ano sabi? Pautot. Ang pinaka-fundamental na problema ay wala sa kabinete ni Bongbong Marcos. Ang fundamental problema kung bakit weak ang administration ni Marcos is Bongbong Marcos himself. I think sa tinig at tono at energy mo, mukhang hindi dito nagtatapos ang laban ni Attorney Luke Espino. Hindi talaga. We will be hearing more from you very soon and more and more and Yes. more. So sa ngalan po ni Attorney Fred Mison, once again, this is the agenda. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.